Una sa ating mga balita ngayong hapon, kailangan nang magtalaga ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng bagong kalihim ng Department of Foreign Affairs o DFA matapos na hindi pumasa si Attorney Perfecto Yasay sa Commission on Appointments o CA. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Muling sumalang sa pagdinig ng Commission on Appointments si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay kanina kung saan naungkat na naman ang issue ng kanyang citizenship. Sa kabila ng mga naunang pagtanggi, hindi na naitago ng kalihim ang katotohanan na nagkaroon siya ng American passport at nabigyan ng US citizenship noon kaya wala na siyang nagawa kundi humingi na lang ng paumanhin kung nagkaroon man anya ng kalituhan sa kanyang citizenship status. Aniya, wala talaga siyang intensyon na linlangin ang CA at muli nitong iginiit na isa siyang Filipino citizen. Why can the Honorable Secretary not admit the truth that he was an American citizen when in fact he admitted it to his guesting in a TV station? I did not lie. I may not have fully disclosed what was required in my answering this question, but this is really normal in a process like this. When you're asked before an august body like this, questions like the one that had been asked of me, you get nervous. You somehow come up with answers that you do not intend, and I apologize for that. Matapos ang mainit na diskusyon, nagdesisyon ng komisyon na mag-executive session at saka na-refer na lang sa plenaryo ng CA kung aaprubahan o ire-reject ang appointment ni Secretary Yasay. Matapos ang ilang oras, lumabas na ang naging resulta ng botohan ng Committee on Foreign Affairs sa pamumuno ni Senator Panfilo Lacson kung saan lahat ng 15 miyembro nito ay sumang-ayon na i-reject si Yasay. After careful deliberations of the foregoing circumstances and upon a unanimous vote of 15 of its members present in a caucus held this morning, this representation as chairman of the Committee on Foreign Affairs hereby moves to reject the ad interim appointment of Attorney Perfecto Rivas Yasay Jr. as Secretary of Foreign Affairs. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Paliwanag ni Lacson, ang desisyon ng CA ay bunsod ng pagsisinungaling ni Yasay sa komisyon. It only shows that the Commission on Appointments will not be a rubber stamp of the Executive Department. We all know how close Attorney Yasay is to the President, and it did not deter the Commission from acting independently. Hindi man pumasa si Yasay, inaprubahan naman ng CA ang appointment ng 7 foreign service officers ng DFA. Samantala, sumalang na rin sa confirmation hearing sa Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez kung saan hinarap niya ang mga tumututol sa kanyang pagtatalaga. Ayon sa mga opositor, may conflict of interest ang pagiging kalihim ng DNR ni Lopez dahil sa pagkakaroon din umano ng ilang miyembro ng kanyang pamilya ng mining companies. Kinwestiyon rin ng mga miyembro ng CA ang naging basihan nito sa pagsuspindi niya ng 75 mining contracts dahil anya sa epekto nito sa watershed sa mga lugar. Sa ilalim anya ng batas, tanging sa mga proclaimed critical watersheds lamang ipinagbabawal ang pagmimina. Ngunit nanindigan si Lopez na bagaman hindi niya kabisado ang teknikalidad sa batas, sakop pa rin anya ng kanyang mandato ang pagsususpindi sa mga ito. You get someone with integrity and with a passion to help the country, and my experience is development. So what do you prefer? Someone that knows all the laws or someone that's been able to make a difference and eradicate poverty? Yeah. I've been able to eradicate poverty in some areas. Now, what's more important? That I know all the books? Dahil dalawa lang sa 23 oppositors ang napakinggan sa pagdinig ng Commission on Appointments kanina, muling pagpapatuloy bukas ng CA ang kanilang deliberasyon sa confirmation ni DNR Secretary Gina Lopez. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.